So last Thursday nga po pala, bumalik na kami sa trabaho nun. Kasi nga tapos na yung long vacation namin. So ito po, unahin ko na po itong... Ito nga, may natanggap ulit kaming may natanggap kaming ayuda sa... Good morning guys! Kakagising ko lang po at ayun, kakatapos ko lang din maligo. Balik na naman po tayo sa trabaho ngayon at dahil Monday po ngayon. Time check muna po tayo, 7:10 na po ng umaga. So bago tayo pumasok ng work, kakain na muna tayo ng breakfast. So last Thursday nga po pala, bumalik na kami sa trabaho nun. Kasi nga tapos na yung long vacation namin. Thursday, Friday, tapos nagyasami kami ng Sabado, Linggo or day off. Tapos kayon po ulit, pasok na naman tayo. Ayan po, sukulay lang muna po ako. Bago tayo kumain. Productive take na naman tayo ngayon. Bale, uuwi natin mga alas 7 na ng gabi. Ito yung breakfast natin, yung tira nating na kimchi soup, naging lomi na po. Ayan. Tapos meron tayong kape and kanin. Pampagising talaga. Si Rika Chang din po maya-maya papasok na rin sa work niya. Morning. Nag-aada na siya ng vitamins niya. So, bago pa tayo kumain, magdasal muna tayo. Okay, let's eat na po ng breakfast. Para makapasok tayo maya-maya. Habang tumatagal, sumasarap pa yung sabaw natin. Tapos, kape. Pampagising. Sarap. Lalo na pag mainit-init. Tapos lang po natin kumain. Siyempre magtututbrush na tayo. Ano oras na rin po, mag 7:30 na. Kada alis ko dito sa bahay, every 7:30 po. Araw-araw, Monday to Friday. And of course, dahil malapit na po magtag-init, maglalagay na tayo ng sunscreen. Ito nga po pala yung ginagamit namin. Anong basa dito? Biore UV. Ayan po. So, ilalagay lang natin to sa sa braso. Ganun lang. Kalat lang po ganyan. Tapos sabay pahid. Kabilaan po ito. Para hindi tayo masunugan ng katawan. Pahid pa yung init ng panahon. Ano ba dapat? Masunog ang balat. Masunugan ng balat pala, sorry guys. Masunugan ng katawan. And of course, itong Milan CC para sa mukha natin. Ayan. Kalat lang natin to para hindi siya mag-dry. Pasok na po tayo sa work ngayon and time check muna tayo. 7:30 na ng umaga. Weather check, 16 degrees Celsius po ngayon. Pero pagdating po mamayang tanghali onwards, aabot ito ng 24 degrees Celsius. Kaya medyo makakaramdam po tayo ng medyo mainit na panahon. Kaya naglagay na po kasi tayo ng sunscreen kanina. Para hindi po masunog yung balat natin. Kasi yung summer season po dito ay mag-i-start yan ng June to August. Yun po talaga yung tag-init dito. Anyways, magbabike na po tayo. Tapasok na ako sa work ngayon. Kakaot ko nga lang po sa work ngayon at time check muna tayo, 7:10 na ng gabi. Napapansin nyo po dito na medyo maliwanag pa ng ganitong oras. At ganito po talaga guys kapag malapit na ang tag-init dito. Kaya mas humahaba po yung araw kaysa sa gabi. Buti
buti na lang po talaga kaninang break time namin bago kami mag-OT. May nakalagay na pong ano doon na mga snacks, kaya nakakain naman po kami. Kasi kadalasan po doon guys, wala pong pagkain, kaya pag nagugutom po ako, may time din na pupunta ako ng convenience store pagka break time ko ng 15 minutes. So actually pag yung QK namin or break time namin bago mag-OT ay 15 minutes po. Nag-i-start po ito ng 5:25 hanggang 5:40 ng hapon. So bali 5 minutes po akong nasa convenience store, tapos babalik po ulit ako ng company namin para po kainin yung pinamili kong snacks. Okay po, kakauwi ko lang ng bahay at syempre kakain na po tayo ng hapunan. Ito nga po pala yung ulam natin para ngayon at bukas. Nagluto po si Rika Chang ng adobong manok. Ayan, mainit-init pa po. So itong kimchi soup nga namin, ito na lang po yung naiwan na sabaw. Halos pa, ubos na rin po. Kaya inassume ko na lang po si Rika Chang yung humigop nito nung wala pa po ako dito kanina. Kaya talagang paborito niya po itong hot pot guys. Nung gumawa kami nung last Saturday. Pero okay lang yan, hot paghatian na lang po namin to. Tapos meron pa kaming ulam na adobo na niluto niya kanina. Ayan. Sarap to. Amoy pa lang, mabango na. Ito po yung luto niya na pinaka specialty niya. Pang Michelin po. Oh, masarap kasi. Dito ako nasarapan sa may luto. Sa lahat po ng niluto ni Rika Chang guys, ito po yung nagustuhan ko sa sa luto niya, itong adobo. Mapababoy man yan or manok, talagang sarap niya mag-adobo. Talagang mas malasa po kasi pag ako po yung nagluluto, may may something na kulang po. Pero nung siya po yung nagluto, talagang nandun na po yung kumpleto ricado na. So anyways, bago po tayo kumain, magdasal muna po tayo. So ito po, unahin ko na po itong adobo niya, natikman. Ito yung gusto ko sa adobo guys, yung maraming sarsa. Para may sabaw tayo dito sa kanin. Tsaka mabilis nating kainin or maubos tong kanin. Ito manok. Tsaka meron pa siyang may patatas pa siya. Kaya ito yung gusto ko sa adobo, may patatas or may itlog man. Tikman po natin. Sarap. Talagang sobrang sarap guys. Malasa po yung adobo niya. Tsaka ang kagandahan po dito, may nilagay pa siya na manghang dito. May kagat po. Kasi ito yung manok niya, tikman ko. Lambot. Lambot ang chicken. Ito po, tikman na rin natin yung lomi na naiwan. Yung lomi kimchi soup. Masarap pa din guys. Kahit sabihin po natin na paubos na. The best. Ito yung maganda guys pagkaling tayo sa trabaho. May masarap tayo na pagkain pagka uwi natin. Talagang maubusog tayo palagi. Pero tuwing gabi po, iwasan nating kumain ng marami kasi nga matutulog na rin po tayo. Kasi pag once na kumakain tayo ng marami, mahirapan tayong matunawan. Kapag kumakain po kami ni Rika Chang ng dinner, lalo pag may pasok po, konti lang po. Para po madali tayong makatulog. So anyways, kakatapos ko lang pong maligo at bago tayo matulog, syempre mag-story time muna po tayo. Dumating na po pala itong bill ko ng kuryente. At i-check natin kung magkano po yung babayaran natin ngayong buwan. So ito po yung babayaran natin ngayong buwan. Good news po ito guys dahil medyo nakamura po tayo sa kuryente. At ito nga po yung presyo ng kuryente natin na babayaran natin ngayong buwan. Nasa 3,359 yen po. Talagang happy na po ako dito. Kasi po, recently po, hindi na kami gumagamit ng heater. Kasi hindi na po gaano kalamig at nagpapatay na po kami ng heater. Kaya pag once na, na medyo nainitan kami, electric fan lang po yung binubuksan namin dito. Kaya napakalaking tulong sa amin to guys na talagang hindi na kami nagbubukas ng heater or aircon. Which means medyo makakamura po tayo sa bayarin ng kuryente ngayon.
pag ganitong season po guys. At ito nga po pala, may good news nga po ulit ako sa inyo. Ito nga, may natanggap ulit kaming may natanggap kaming ayuda sa LP gas namin or bayarin namin sa gas. Ang ibig sabihin po nito ma-discountan kami ng 3,000 yen na na bayarin sa gas. So ito nga po pala dapat yung babayaran namin sa gas ngayong buwan na to, nasa 7,680 yen. Kaso binawasan nila ito sa 3,000 yen, kaya yung naiwan na lang po ito ay nasa 4,380 yen na lang po yung yung babayaran namin ngayong buwan sa gas. Talagang po guys, talagang naka-discount po kami ng 3,300 yen po. Talagang as in, napakalaking tulong sa amin to guys. Talagang thankful na rin po ako kay Lord dahil blessings na rin po ito para sa amin. Kaya dahil po sa medyo bababa yung bayarin namin sa kuryente tsaka sa gas, may maitatabi po kami or may maiipon po kami ngayong month. Talagang sobrang thankful po ako. Kasi nga ito yung nagpapasaya sa amin na na mabawasan yung mga bayarin namin dito. So bali babayaran ko na lang po itong kuryente by next week na siguro pag wala tayong gagawin. At ito naman pong gas, kusa po itong nababawasan sa account namin. Kaya ang bawasan ng ang bawasan po ng gas namin ay every 27th of the month po. Kasabay po ng upa namin sa apartment. Actually, pangalawang beses na po namin na nakatanggap ng ganitong discount na 3,000 yen. So, ayun lang naman po yung kwento ko sa ngayon. At ito pa na binigyan po ako ng senpai ko kanina sa trabaho ng kopi ko na kape. Kaya ito po, talagang thank you sa senpai ko na binigyan niya ako ng kape. Kasi alam niyo po guys na mahilig po talaga akong uminom ng kape. At eto, binigyan niya po ako ng 4 na pirasong kopi ko. Kaya mas okay po itong na gayetong black coffee din. Pero hindi naman daw po mapait ito sabi naman po dito. Kaya talagang mahilig po ako uminom ng kape lalo na po pag sa umaga pag papasok tayo sa trabaho. Kasi nga po ito rin po yung nagpapa-relax sa akin pag umaga umiinom ng kape. Kahit po sabihin natin na medyo mainit-init na rin yung panahon dito, inom pa rin tayo kasi nga Pilipino po tayo, di ba? Kahit nga po umabot ng 50 degrees Celsius sa Pilipinas, mas pipiliin pa rin nating uminom ng kape na mainit Kasi sa atin po coffee is life talaga. Kahit na sobrang init pa ng tubig, kulang na lang talaga pagka sobrang init ng panahon tapos mainit na kape tapos naka leather jacket pa tayo pag summer. Sige, sabi mo yan, No. Ano yan? Challenge ko sa'yo. Anong challenge? Dito, di ba mainit dito? Malapit na mag-summer. Mag-summer. June na. Challenge ko sa'yo, hindi nakabukas aircon. Mag-leather ka. Kasi inom ng kape. Ako magtitimpla ng kape Ang mo. hirap dun. Iinom ka sa naka-leather jacket, Tapos kulog pa yung init dito. Challenge ko sa'yo yan. Di ko kaya yun. Dali na. Pawisin pa naman ako Kaya nga. Grabe namang challenge yung hirap. Di ko kaya yun. Sabi mo kasi, ikaw nakaisip, naka-short ka naman. Naka-short. Leather lang. Naka-leather jacket pag summer.